Ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na Bicam report, may mga blanco po dito. Ngunit, nung pinirmahan ng Presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay nagkatotal ng 241 billion. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga, 241 billion. Wala pong ganong halaga ang inaprubahan ng Bicam. At hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganong halaga doon sa General Appropriations Act, GAA? Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman, kinakailangan din ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Ako nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Okay. Baka may viewers ka, Atty. Raul, hindi mo? Viewers. Well, tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez. No? Kasi maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report ay i-approve yan ng House at i-approve din yan ng Senate. Maraming blanco doon sa lumabas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali, ay galing kay Congresswoman Kimpo. Ang nagsabi na yung technical working group ang gumawa na ng tinatawag nilang insertion based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa Bicameral Conference. Ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa Bicam? Wala eh. Meron bang journal of proceedings? Wala silang maipakita. So, dito siguro ay kailangang maimbestigahang mabuti itong mga members ng Technical Working Group. Technical Working Group sa Senado, Technical Working Group sa Kongreso, at sino-sino itong mga membro ng Technical Working Group. At mag-execute sila ng kanilang affidavit kung talagang bang meron silang ginawang insertion dito o ano pa man para ma-fill in the blanks yung enrolled bill bago ipinadala sa Malacanang. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito. Dahil ay statement ang galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kimbo na yung technical working group ay pinunuan itong mga blanco na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga Bicam report na may pirma naman yung mga members ng Bicam Committee sa House at saka sa Senate. Sa tinagaw-tagaw ko rin staff, Speaker Bebot dyan sa Kongreso magmula 87 hanggang sa Senado
ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years na naging staff ako dyan sa Kongreso at pati dyan sa Senado, na nagkaroon ng bicameral conference committee na blanco na pirmado ng mga membro ng BICAM. At kung ito rin ay sinabit nila doon sa plenary session para i-approvean nila, asan na yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker Bill, wala pa hanggang ngayon. Sa akin, yun ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng ganon na mga insertions. Yun lang ako. Attorney Bertie, bago natin umpisa ng Q&A, okay na? Boss, sino ako na nagtatanong? Carlo Mateo, ng DCWB. Secretary, magandang umaga. Carlo Mateo po sa DCWB. Speaker, former Speaker, ano po yung particular na kaso na isasampa? At sino-sino pa po ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez? At kailan po ito isasampa? Sa aking pagkaalam, no, pwede ako i-correct ng aming mga abogado nito kung meron ako makaligtaan na pangalan. Number 1, siyempre si Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldico. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Dalipe ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakanan nito lahat. Shout out sa inyo Siya lahat. ang author nito. Ngayon, siyempre yung ako gusto ko rin magpasalamat kay Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Dahil siya mismo ang umamin na maraming blanco ang BICAM report. Ngayon, bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa sa GAA na pinirmahan ng Pangulo? Ngayon, yung mga media, pwede rin nyo rin mag-request nyo sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill? Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction kung ano yung inaprobahan ng Kongreso sa plenary. Kaya kung ito ay magkaiba, ay malaking problema yan. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Ako may suspetsa. Anong problema? Ba't ayaw mong ilabas? Problema dyan, kung walang enrolled bill, yung liability magsishift, mapupunta sa Office of the President. Pinirmahan niya, walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Hindi sila. Kaya malaking problema. Siguro mabuti labasan nila yung enrolled bill para naman ma-compare natin. Tama ba yan? O pareho ba yan? Nung inaprobahan ng BICAM, inaprobahan ng plenary. Okay. Maidagdag ko lang, sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit tapos na yung oras ng impeachment para matabunan ito, para yun ang pag-usapan, para yung oposisyon na nasa defensive instead of us being on the offensive. Pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaga talaga, 241 billion. Kaming mga ordinaryong tao, we cannot even begin to wrap our heads around that figure. 241. Kaya kami ni Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch, we joined hands with Speaker, with Attorney Raul Lambino, with Attorney Jimmy Bondoc para
isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents, which is a crime. Krimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code but in view of the amount involved, it is a crime against the Filipino people. Hello, good morning lahat. Noel po ng PTV News. Attorney Topacio, clarify ko lang kailan niyo ipapasa yung pag-file. Anong date? Sa Lunes po, itong darating na Lunes, February 10. Kung hindi ako nagkakamali, ako ay tama. Kong Alvarez, you have mentioned earlier that it was, yung mga blank was filled out by the TWG of House of Representatives and Senate. So do you have the names as well, sir? I-include mo rin ba sila sa pagkain? Mapapasama yan sila siguro sa Jando. For soundbite lang, kasi para po explain po ano yung Jando. Ito po yung mga hindi natin pinapangalanan ngayon, no? Sa complaint. Pero later on, lalabas din yung mga pangalan nila. One more question na lang po for Attorney Bundok and Congressman Beto. Na-mention po kanina ni Attorney Topacio na kailangan nadala yung impeachment para matabunan ang issue. Sa inyo pong dalawa, itong kasi paano po kayong nasa side ng mga Duterte, hindi po kaya ito magiging isang political war? Una po sa lahat, gusto ko rin linawin talaga na ito po ay hiwalay sa aking pagiging kandidato no, itong filing. I am acting in my capacity as National Officer of the PDP Laban dahil ako po ay chairperson ng arbitration committee ng PDP Laban. So I'm really on the legal team of PDP. No? So, needless to say, siguro lagi namang may political aspect ng mga ganito, but we are really fighting against the corruption here that is nasa institusyon, no? Wala po itong kinalaman sa politika. Very little to do with politics. Napakalinaw po, as a lawyer, I'm speaking as a lawyer, na lahat po ng elemento ng falsification of legislative documents ay naririto. Dahil yung GAA po, ang problema natin dito is napaka-technical. Kaya hindi po nakikita ng taong bayan yung paglilimas ng kaban natin. Ang trabaho namin dito in filing the case ay para bigyan ng ilaw, no, ng liwanag kung ano ba yung specific mechanism ng korupsyon at kung paano nililimas. Kasi lahat tayo ginagamit yan in terms na nililimas sa kaban ng bayan. Paano? Ito po sinasabi natin kung paano ginagawa. And now, sabi nila, matagal nang nangyayari yan. Ang gusto namin masabi sa inyo, it is in unprecedented amounts ang ninanakaw po sa taong bayan. Kailangan po maging malinaw yan. Gusto ko lang linawin din na itong pag-file namin ng criminal cases, hindi po kasama sa politika ito. Malinaw na mayroong krimen na nangyari. Malinaw na Martin Romualdez, Saltico, at Mr. Galipe committed a crime against the Republic of the Philippines. Hiwalay po natin yung politika dito. Mag-focus po tayo doon sa krimen na nangyari. Follow up to question si Councilman Pedro is Dolan. Sir, dahil si Sir Jeff po magpatay po siguro. Pero ba tayo ang draft na dyan ng complaint para makipakita natin sa mga pamahayan na yung kung ilan na pakinarin po yan? Yung pong draft, pinapine-tune pa po eh. So, by Monday na lang po,
But gusto ko lang po linawin bakit kasali po dito yung Citizens Crime Watch. Wala po kaming pakialam sa politika. Kung sa tingin po ninyo sumasali tayo sa politika, hindi po. Pagkat tinignan ko po yung draft ng complaint, kinakailangan po talagang pumoses tayo pagkat ang pinaglalaban po natin dito ay yung karapatan po ng mamamayang Pilipino. Ang isa po sa advokasya, kahit noon pa po ang advokasya ng Citizens Crime Watch ay labanan po korupsyon. Siguro naman, lahat tayo kumbinsido na yung mga nadidinig, nakikita natin, nababasa natin, talagang talamak po ang korupsyon sa ngayon. At hindi po tayo kinakailangan manahimik, kinakailangan po, hindi lang tayo bumoses at sumali po tayo sa mga hakbang na mahabol po natin kung sino man ang mga sangkot dito po sa ganitong anomalya. Tinitingnan ko po yung niratify na BICAM report. Napakalaki po ng pondo na napunta sa NIA. Kami po sa Bicol Region, tinignan namin yung mga projects ng irrigation ng NIA. Sa laki po ng pondong ibinigay po ng ating gobyerno, napakarami po mga palpak na mga proyekto, lalo na po yung mga irrigation. At marami pang pondong nilalagay nila. Pagkat tayo hindi natin nasisilip yung anomalya dito pagkat nasa kabukiran po yung project nila. Pero karamihan ng kanilang mga proyekto ay palpak at hindi po gumagaan ng karamihan sa mga proyekto nila. Kaya kami po sa Citizens Crime Watch, lahat pong mga hakbang na naglalayong malabanan po korupsyon, kami po ay palaging naandyan. Idagdag ko lang, baka sabihin nyo, Citizens Crime Watch was organized para lang labanan ang Marcos government. 1992 pa po ay buhay na ang Citizens Crime Watch. 1992, ang founder namin ay yung yumaong si Jose Malvar Villegas, Attorney Jose Malvar Villegas. We are registered, we have been accredited as a COMELEC watchdog in so many elections. At just to prove to you how non-partisan we are, while we were the ones who sued Garin, Congresswoman Garin, for the Dimbaxia scandal, at 3.5 billion lang ngayon, lang because kung kukumpara rito, that's peanuts. Ngayon na ngayon ay nasa Sandigang Bayan. Dinimanda rin po namin si Commissioner Guanzon for graft na ngayon ay nasa RTC Bulacan na. Lahat po yan ay may probable cause. Even during the time of Duterte, dinimanda po namin si Secretary Ramon Lopez for allegedly allowing large-scale tax evasion by Hyundai Motor Corporation. So, kahit sino po, kahit under any administration, kung may nakikita kami anomalya, dinidimanda po ng Citizens Crime Watch. Wala po kami tinitingnan kung sino, tao ni Duterte, tao ni Noynoy, tao ni Marcos, kung may nakikita kaming mali, ay dinidimanda po namin. And modesty aside, maganda naman po ang aming batting average sa Office of the Ombudsman at sa Piskalya. Thank you po. Question po for Mr. Magpantay. I'm just Ignacio po from Abante Radio po. Sir, atanong ko lang po, gaano po ka-importante na ang Citizens Crime Watch po ang magsampa ng kaso at bakit hindi na lang po individual? Ang pagsasama po kasi ng kaso hindi po madali. Kinakailangan po natin kumuha po ng kakampi dito. Pero nabanggit naman po ni Speaker Alvarez kanina na ito po ay walang relasyon sa pagiging kandidato nila. At kami naman, kung sino makakatulong sa pagsasampa ng kaso, nilalapitan po namin. Pagkat sa dami na po ang napakahirap po kasi yung maghanap ka ng dokumento. Just imagine yung kukuha ka ng dokumento sa isang ahensya, malamang sa hindi ka bibigyan nila. So, pag ganitong mga sitwasyon po, siguro mas maganda kung hindi lang sila, kundi tayo lahat. Tayo mga mamamayan, tayo po ang bumoses, tayo ang gumawa ng paraan kung paano po natin masasampa ng kaso. Itong mga tao na nasa gobyerno, nasasangkot po sa ganitong mga problema, sa ganito po mga anomalya.
may katanungan from DWIC. Sa mga nagalang-galang nating nasa harapan sa pamumuno ni Congressman Alvarez, nating Speaker, sa inyo pong lahat, ako po si Rene Alonso ng usapang pang kapayapaan, usapang pangkaunlaran ng DWIC. Yes sir. At meron naman po akong gustong linawin at mabigyan nyo ng kaliwanagan para po sa kaalaman ng lahat. Ano po ba ang pagkakaiba nito sa isinusulong complaint nila Congressman Umap? Para po magkaintindihan tayong lahat. Salamat po sir. Yung complaint po na sinusulong nila Congressman, petition po yan sa Supreme Court to declare the 2025 General Appropriations Act unconstitutional. Ito po yung sinusulong namin dito ay yung criminal case laban po kay Martin Romualdez, Manix Dalipe, Salpico. Yun po. Any question? Hello? Any questions? Boss? Maaari ko bang linawin ng konti para talagang nakikita ng taong bayan yung difference? Yung sinasabi po ni Speaker Alvarez, dalawa po yan, yung constitutionality, yung kila Kong Bunga, sina-challenge nila yung mismong GAA na may mga na-violate sa Constitution. No? Hindi siya naaayon sa sinasabi ng Constitution, halimbawa sa edukasyon na dapat highest budgetary priority, etc. Ito pong ipafile natin ay dun sa mga gumawa. Criminal po ito na action dahil nag-falsify sila ng dokumento, pinalsify nila yung BICAM report. Kaya po hiwalay siya na issue. Kailangan malinaw po yun sa taong bayan. One more question for me. Paano kay Kong Alvarez? Kung mayroon po bang mga congressman din na nag-express to support this filing of case? To be honest about it, sa ngayon, wala pa. Kasi dahil malaki rin yung mawawala, wala ng akap, so wala gustong sumamat talaga. Parang Lone Ranger to. Dadagdagan ko lang, maaaring mag-isa siya, pero as history has taught us time and again, one man can make a difference. May iba po tayo magtatanong mo, kaibigan. Sa palagay niyo po mga sir, paano po kayo matutulungan ng sambayan ng Pilipino sa labang ito dahil ito ay para sa lahat, hindi para sa kukunting grupo lamang? Well, una-una, i-clarify ko rin lang, dahil si Ferdy at ako, pareho kaming abogado ng Citizens Crime Watch noon pa nung nandiyan pa si Dante, pa si Catan Jimenez. Ito sana si Ferdy yung kandidatong senador ng PDP. At sa totoo lang, dahil sa Davao, ando doon si Speaker Alvarez na siya ang pinuno ng reforma. Dinominate ko siya na kandidatong senador for PDP. Pinasumpa ko sa PDP. Pero nabaliktad, sabi niya sa akin, partner, hindi ko maiwanan yung legal profession ko at sa Citizens Crime Watch. Ikaw na lang yung isusuko ko dyan. So nasuko ako dito sa Senado. Tapos tinawagan ako kagabi, tulungan mo naman kami rito maipaliwanag itong isasampang kaso ng Citizens Crime Watch against yung mga leaders of Congress sa falsification na ginawa nila. So, ito nandito ako ngayon. Maliwanag kasi yung sinabi nga ni Speaker Alvarez kanina na parang heroin si Congresswoman Stella Kimbo kasi umamin siya
na talagang ang nag-insert ay mga technical staff ng House or even the Senate. So that is practically already an admission. It's not a confession, but it is an admission under the rules of evidence against interest. Kasi, yes, because it's a question of fact. It's a fact already. No? It's not just a question of law. Pag confession kasi, question of law rin, nalilitisin. But she has admitted that indeed, may mga blanco dito sa sinasabing BICAM report. So yun ay maliwanag na malaking basihan ito para umusad itong kaso na sinabi nga ni Atty. Pondo, falsification of legislative documents. At iyan ay nandoon sa ating revised penal code. There may be other cases later on that would still come up. Depende na po yan sa mga kalat na mga ebidensya kasi katulad sinabi ni Speaker Bebot, wala pang binibigyan ng kopya ng enrolled bill na GAA. At sa akin naman, palagay, ay importante rin na maimbestiga itong mga technical staff ng Kongreso at saka Senado kung totoo nga ba yung sinasabi ni Congresswoman Kimbo na sila yung ministerial function na raw nila na isingit kung ano man yung mga dapat na i-fill in the blanks. Upon the instruction, by who? Yan ang ating tatanungin. Sino nagbigay ng instruction? Siyempre, alam na rin natin kung sino nagbigay. Nasabi na ni Speaker Bebot. And these are the personalities that will be included in the complaint that will be filed together with the non-identifiable personalities na pinapangalanan ngayon na John Doe and Jane Doe. So, marami pang mga pangalan dito na sasama later on. Thank you. O may katanungan pa Manila Bulletin. Teka, liwanag. Gusto ko lang humingi ng clarification kay Atty. Lambino. Ano yung sinasabi niya si Stella Kiboy parang heroin, ibig sabihin nakaka-addict siya. Kanuhin mo yun, palanuhin mo yun, may mabigat yun. Hero na lang, hero. Pero may female hero, kala ko nakaka-addict si Stella eh. Mahirap na. Pagkalaruhin mo yan ba? Okay. Kaya po pong katanong din ng Manila Bulletin kay Joseph Pedras. Saan po pa yung kaso and sino yung complainant sa trespass? Sino yung complainant sa trespass? Ang kasama po ng Citizens Crime Watch dito si Atty. Jimmy Mundo at si Speaker Alvarez. Citizens Crime Watch po yung pinaka-complainant. Sa Quezon City, no? Quezon City. Sa Quezon City Prosecutor's Office po. Anong role niya, no? Kung anong role ni Kong Alvarez? Bukas po yan, Monday po, Monday 10:30 ng umaga. Complainant din siya. Sir, sa informan ninyo po at para po hindi nasagot yung katanungan ko kung paano makakatulong ang mga mamamayan natin sa ating ipinaglalaban at paano kami makakatulong kung sakali. Kami ba yung maghihintay na lamang na resulta ng legal matter na ito o ano po ang inyong masasabi? Alam niyo po, napakalaking tulong ng sambayanan dito. Unang-una, yung Citizens Crime Watch po, walang pondo yan. Kami po ay kumikilos sa sarili naming kaparaanan. Ngayon, yung moral support lang po ninyo, yung napakalaking bagay na po yun, pagkat kayo po nagpapalakas ng kalooban namin para gawin po ito. Pagkat ang laban po sa korupsyon, laban po nating lahat ito. Ang pinaglalaban po namin dito, ang sambayan ng Pilipino, na tayo po ay nadadaya. Yung buwis mula sa ating na pinabayad natin sa ating gobyerno, ginagastos po dito sa mga proyekto ito. Pero pag may mga insertion sa mga ganyan, mga patago na mga proyekto, ay nadadaya po tayo. At kayo po, lalo na po itong mga kasamahan natin sa media, malaking bagay po yung binibigay ninyong suporta sa atin at kami naman ay nagpapasalamat po sa inyo. At yung mga mamamayan natin na nakikinig at nanonood, abay, pagdasal nyo lang po kami, nabigyan pa kami ng lakas ng loob para po ipagpatuloy itong aming ginagawa. In other words, just make noise kung yung mga mamamayan kasi lahat naman may access sa social media. Indicate your disapproval, your disapprobation, your displeasure sa ginawang ito ng majority sa ating House of Representatives na
nilagyan yung asiro. At kung makikita nyo, no? Ito, sample pa lang ito, ha? Oh, puro soft projects, yung mahirap pa account. Ayan, alam ko ng mga congressmen yan. Katulad dito sa DA, oh. Oh. Hybrid seeds, inorganic fertilizer, di ba yung fertilizer funds scam? Galit na galit sila, iba't nandito na naman. Soil ameliorants, agricultural drone services ha? Mga soft project ito eh. Madaling ano ito eh. Madaling ipad itong mga ganitong projects eh. Ang tawag ito soft projects as opposed to hard projects na nakikita ninyo. So ewan ko kung bakit si Speaker mahilig sa soft na projects. Dagdagan ko lang Karen eh. Ang request namin sa taong bayan, huwag niyo po sana ibenta ang inyong katwiran. Yun po talaga. Sana maging madiin yan sa inyong mga coverage po. Yun po ibenta ang inyong katwiran. Dahil po, sa iyong falsification, crime ang ginawa nila. Krimen. Ngayon, yung mga tao nakaka-benepisyo dito, lumalambot ko minsan ng opinion dahil the crime benefits them. Huwag po kayo maging accomplice sa crime nitong ating sasampahan ng kaso. Yun lang po.